Yes. Amen. Pinagpalang Amen. hapon po sa ating lahat, mga sisters. Pinagpalang hapon sa iyo, Sis Melanie. Pinagpalang araw din po sa inyo, Sister Lulit. Pinag At sa lahat po ng narito sa loob ng ating hall at sa mga manonood mamaya sa YouTube at sa ating Facebook. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon ng Diyos tubuhay. Amen. May mga baguhan po ba tayo? Wala. Darating. Amen, mga datihan. Amen. Tayo po ay darako na sa sharing portion. Amen. Sino mga pinagpala? Sino po mga pinagpala? Amen. Tayong lahat ay mga pinagpala. Amen. Kaya sino po ang unang magbabahagi ng pagpapala? Ayan. Tawagin po natin si Sister Juicy Racho. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali, Yahweh El Shaddai. Gusto ko lang ibalik sa iyo, Panginoon, ang papurit pasasalamat sa pagligtas mo sa akin nung kasagsagan ng bagyo. Kasi Panginoon, hindi nawala yung wisyo ko na tumawag sa iyo at hindi ako hinigop ng hangin, Lord. Pero nagtamo man ako ng mga sugat sa katawan ko. Sa pagligtas mo sa akin, laking pasasalamat, Lord, kasi hindi mo ako pinabayaan. Na nung lilipat ako sa kabilang bahay, hindi ko alam na yun na pala yung start ng signal number 9. Paglabas ko sa pintuan namin, okay pa naman yung hangin. Nung sa kalagitnaan na ako, lilipat ako doon sa high school department, paakyat kasi yun. Habang umaakyat ako, nakita ko na yung puno ng mga kahoy sa harapan ko na hindi na one direction yung direksyon ng hangin, kundi umiikot na. At ako, parang hinihigop na ako ng hangin. Pero Lord, hindi ako nawalan ng wisyo at humiga na lang ako. Nagpatianod ako sa tubig at sa kahangin. Kaya Lord, salamat. Walang nangyari sa aking masama. Although ngayon masakit pa yung katawan ko, pero salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na talagang hindi nagpapabaya sa lingkod mo. Amen. To God be the glory, Lord. Binabalik ko ang lahat ng pasasalamat ko sa iyo, Lord, dahil ligtas mo ako. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang lahat po ay nagtitiwala sa Diyos ay talagang kanyang ililigtas. Amen po ba, Amen. Sis Melanie? Kaya sino pa po? Amen. Si Sis Ophelia. Ang ating naggagandahang choir. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diyos buhay. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin sa isang linggong nagdaan, Lord God. Maraming salamat po. Ngayon po ipagpapatutuo ko lang po yung isang kasisteran natin na nasa Dubai ngayon, Lord God. Maraming salamat kasi palagi siyang nanonood. Hindi man siya ngayon nakaka-attend ngayon ng gawain doon sa bansang Dubai, pero palagi siyang nanonood dito sa ating mga gawain sa Facebook Live o sa YouTube man. Ngayon, sinabi niya sa akin na ipag-pray daw niya yung alaga na si Dana Khalid Nejad. Kasi yun ang alaga niya ngayon na cerebral palsy siya ngayon. 3 years old. Kaya ngayon, sa'yo na ang kagaangan ng trabaho sa pag-aalaga mo dyan sa bansang Dubai, kung saan ka man tawagin ni Lord. Nawa masumpungan mo rin yung gawain. Ipagkaloob din sa'yo ang pagpapala na binigay sa'yo ni Lord sa Pilipinas man o dito sa Hong Kong. Ngayon, nandiyan ka ngayon sa Dubai. Maraming salamat. Ngayon din sa isa ko pang kaibigan, Lord, na nasa Sweden. Palagi din silang nanunood. Kaya maraming salamat, Lord, kasi ang mga awit, ang mga gawain mo dito, mga pinapahayag ni Brother by Lord God, nakakarating saan mang sulok ng mundo na may gawain. Maraming salamat. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Talagang walang imposible sa ating Diyos. Lalo po, ang kanyang ipinapahayag na mabuting balita ay napupunta saan-saang mundo. Amen. Amen, Sis Melanie. Tawagin po natin si Sis Juliet.
Isa pong mag-share din po, isa pong isang choir. Amen. God. Praise the Lord. Nais ko lang po magbalik ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay kaarawan ng aking anak. Yan. 27 years old na po siya. Salamat sa Panginoon. No? Ito yung, sabi ko nga, ito yung regalo na pinaka-the best na regalo ng Panginoon sa akin. Ayan, no? At ganun din po ang inyong banlingkod ay magdadaos din po ng kaarawan sa darating na linggo. Kaya salamat Panginoon. Pero, nga po no, sabi nga happy birthday, pero may kalakip na, di naman siya problema, pero pinagkatiwala ko na sa Panginoon yung aking kapatid. Alam ko, may magagawa ang Diyos. Amen? At maraming salamat Panginoon sa mga taon, sa araw-araw na pagpapala at biyaya, sa mga pagsubok na patuloy kong napagtatagumpayan sa tulong at gabay mo, Panginoon. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai, sa pribilehiyo na ako'y maging lingkod mo. Simula sa dati, lagi ko lang sinasabi na in God's time, maglilingkod ako. Noong buhay pa yung ama ng aking anak, lagi ko lang sinasabi na darating, maglilingkod din ako. Pero sabi no, wag nating antayin na mawala sa atin yung iniingat-ingatan natin, yung sinasabi nating mahalaga sa ating buhay bago tayo maglingkod. Kasi yun po yung nangyari sa akin after nung mawala yung ama ng aking anak, 18 years ago. Ayan, doon pa lang po ako naglingkod. Sabi ko, Lord, naniniwala talaga ako na kapag pinahalagahan mo ang material na bagay at kung ano man yung pinakahalagahan mo higit sa pananalig mo sa Panginoon, talaga pong naniniwala ako na may mawawala sa atin ito. Kaya habang maaga pa, hanggat kaya pa nating maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag po tayong manghinayang sa oras natin no, na wala tayo, ayan, na hindi tayo nakakagala, hindi tayo nakakapasyal, pero mas masarap sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kahit anumang pagsubok, napagtatagumpayan natin kasi nakakayanan natin dahil nandyan si Lord. Amen. Thank you, Lord, sa iyong lahat ng papuri. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino pa po? Ay, si Sis Sis Mercy. Good afternoon po, brothers and sisters. Thank you, Lord. Ay, pinagpapasalamat ko lang po sa ating Diyos na buhay. Dahil po, this month is my 14th year anniversary ng asawa ko. So sa pagbalik ko dito po last 2013, nasubukan po namin ang matinding pagsubok. Dahil mag-1 year pa lang po ako una po siyang nagkaroon ng sakit at na-operahan po. Hanggang sa umabot po ng 4 na operasyon po, pero sa awa ng Diyos, sa aking pananalig, kami po'y patuloy na nagtatagumpay pa rin po. Sa awa ng Diyos, mag-8 years na rin po siyang na-operahan ng may butas na po for 8 years. So habang buhay na po yon. Pero ang pinapasalamat ko lang kay Lord kasi po talaga po siya po yung Diyos na buhay, siya po yung Diyos na tagapag po sa atin, provide po sa lahat. So kahit po dumaan ako ng 4 dumaan po siya ng 4 na operasyon, pinrovide niya po lahat po yun. Kaya Lord, maraming salamat. Nawa po Lord, bigyan mo pa po siya Lord ng mahaba pong buhay kasi medyo maliit pa po yung anak namin. Kaya Lord, sa iyo lamang ang mataas na papurit, pagsamba, Lord God, to God be the highest glory. Amen. Amen, sis. Angkinin mo na tuloy-tuloy na ang paggaling ng iyong mister. Amen. Amen. Handa na po bang lahat? Amen. Amen. Handa ka na ba sis? Makinig ng mabuting balita. Amen. 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 Lahat po ba ay nakahanda na? Tayo po ay magsipagtayo na. At ang gagamitin po ng ating Panginoon na mamahayag sa hapon na ito ay ang ating elder disciple, si Brother Bay Hernani Gonzales. At tayo po ay pangungunahan sa pambungad ng panalangin ni Sister Mercy.
At sa pananambahan, tayo pangungunahan ng ating mga awit, ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Good afternoon, Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We glorify your name, Lord God. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are Jehovah Jireh, our great provider. You are Jehovah Rapha, our great healer. And you are Jehovah Shammah, the God that always with us. Lord, thank you so much. Sa araw na ito, Lord, muli mo kaming tinipon, dinala sa lugar na ito, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, patuloy kaming manambahan sa iyo, Lord. Narito kaming yung mga anak, Lord God, na nanikluhod sa iyo, yumuyuko sa iyo, Lord God. Linisin mo kami, Lord God, mula ulo hanggang talampakan sa aming mga karumihan, Lord God, sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat sa muling pagtanggap sa amin, sa pagpapatawad sa amin, sa patuloy na pagmahal sa amin, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, dinadalangin kong lugar na ito, Lord God. Palibutan mo po ito ng libo-libong anghel nang sa ganun, Lord God, walang makagambala sa amin, ng aming panambahan sa iyo, Lord. Lord, itinataas namin ang bawat isa, Lord God, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Lord God, na nagdaranas, Lord God, ng kalamidad ngayon ng baha, Lord. Lord, ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan. Ikaw ang magbigay sa kanila, Lord God, ng kanilang mga pangangailangan, Lord, na makapag-survive po sila sa araw-araw na buhay. Bigyan mo sila, Lord God, ng malusog na pangangatawan. Lord, narito kaming lahat, Lord God. Hindi lamang, Lord God, dumalangin sa iyo. Higit sa lahat, Lord God, ay ang magsamba at magpuri sa iyo, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, ang aming panambahan, Lord God, maitaas ang iyong dakilang pangalan, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, itinataas din po namin ang maghahayag ng iyong salita, Lord. Itago mo siya sa iyong likuran. Basbasan mo kanyang mga labi, Lord God. Give him double purpose anointing, Lord God. Nang sa ganun, Lord, lahat ng mamutawi sa kanya, Lord God, ay naaayon lamang sa iyong mga kalooban. Mga salitang makapagbibigay sa amin, Lord God, ng kalakasan. Salitang magamit namin, Lord God, sa pang-araw-araw naming buhay. Lord, itinataas din po namin ang iyong mga awit. Nawa, Lord God, ang mga awitin na kanilang inihanda, Lord God, ay makarating sa iyong luklukan, Lord God. Mabuksan ang durungawan ng iyong kalangitan, Lord, at ibuhos sa amin ang pagpapala. Lord, patuloy din po namin itinataas ang bawat employer ng bawat isa, Lord God. Lord, i-provide mo po ang kanilang mga financial, Lord God. Bigyan mo sila, Lord God, ng malusog na pangangatawan, Lord. At nawa po, Lord God, ay patuloy mo sila, Lord God. Nabigyan, Lord God, ng pagpapala. Nang sa ganun, Lord God, ay kanila din pong maibahagi, Lord God, sa amin. Dahil alam po namin, Lord God, ng aming mga employer, ang siyang daluyan mo, Lord God, ng pagpapala para sa aming lahat, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God. Nawa ngayon pa lamang po, Lord God, ay inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan, Lord God. Wala kami, Lord God, maibabalik, Lord God, sa iyo, kundi ang aming mataas na papurit, pagsambat, paglulhati, ay tanging sa iyo lamang. To God with the highest glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Muli po itaas po natin ating mga kamay. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Tunay ang napakabuti mo, Lord God. Narito ang mga anak mo, Panginoon, nagpupuri at sa iyo lamang kami sumasamba. Hallelujah. Oh, we love you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice
Amen. Purihin ang Diyos. Ipalakpak po mga kamay. Hallelujah. Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Amen. Ipalakpak ang mga kamay ng malakas sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen, Lord. Ang mga anak ng Diyos, ibang-iba kaysa iba. Amen. Laging masaya. Amen. Laging nagpupuri. At laging nagbibigay sa ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Pumalapak ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ibang-iba kaysa iba, ang mga anak ng Diyos. Ibang-iba kaysa iba, mga hilingan at tinubos. Ibang-iba kaysa iba, ang mga anak ng Diyos. Ibang-iba kaysa iba, mga hilingan at tinubos. Sa gitna ng problema, Sa gitna ng problema, nakangiti tumatawa. tumatawa. Sa unos ng pagsubok, Sa pagsubok, patuloy ang saya. ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba kaysa iba, Ang mga anak ng Diyos. mga anak ng Diyos. Ibang-iba kaysa iba. Iba kaysa iba, mga hiliran niya't tinubos. Sa pagpupuri, Sa pagpupuri, di magsasawa, di alintana, nalalangan ng Maria. ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba kaysa iba, ang mga anak ng Diyos. Ibang-iba kaysa iba, mga hiliran niya't tinubos. Sa gitna ng problema, Sa gitna ng problema, nakangiti tumatawa. nakangiti tumatawa. Sa unos ng Sa pagsubok, ng pagsubok, patuloy ang saya. ang saya. Ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba kaysa iba, Ang mga anak ng Diyos. mga anak ng Diyos. Ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba kaysa iba, mga hiliran niya't tinubos. Sa pagpupuri, Sa pagpupuri, di magsasawa. di magsasawa, Di alintana. di alintana. Tawanan at mapahiya. Tawanan at mapahiya. Muli, ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba kaysa Ang mga anak ng Diyos. ang mga anak ng Diyos. Ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba kaysa iba, mga hiliran niya't tinubos. Mga hiliran niya't tinubos. Mga hiliran niya't tinubos. Amen! Ipalapag ang mga kamay! At huwag malulungkot pagkat kasama natin ang Diyos! Amen. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos! Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangamba! Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilong, di ako malulunod. Amen! Dumaan man ako sa mundo, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Amen! Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos! Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog! Dumaan man ako sa Di ako malulunod! malulunod. Dumaan man ako sa apoy! Dumaan man ako sa apoy. Di ako masusulong. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos! Kasama natin Di ang ako Diyos. malulungkot! Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama
Kasama natin ang Diyos. 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 Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Nalulungkot po ba kayo? Hindi! Parang lungkot na lungkot po tayo sa ating sinasayaw eh. Di ba? Di ako malulungkot. Dapat po pag di ako malulungkot, masaya yung kumakante eh. Wala po eh, medyo siguro dala po ng bagyo. No? Pero salamat sa Diyos dahil kahit binabagyo tayo ang pamilya natin sa Pilipinas, ligtas silang lahat. Amen? Ang sabi nga po, ang maglingkod isa man sa ating sambayanan ay kanyang ililigtas. Amen? At may pangako ang Diyos sa kanyang mga anak, sa tunay na naglilingkod sa atin, hindi po ba? Amen? Amen. Kaya tayo po ay dapat magpuri sa ating Panginoon, ibigay ang the best, lalo na ang pagsayaw sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay ang napakabuti mo, Panginoon. Ang sabi mo nga sa iyong mga pangako, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Exodus 23 verse 25. Tunay ang napakabuti ng Panginoon sa mga taong kanyang laging naglilingkod sa kanya, Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Taas po natin ating mga kamay. Yung po mataas, ibigay po natin yung the best. Ang pinupuri natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Naniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y nagtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-iisa. Hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan. Ika'y kalakasan na kagapay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Wala nang papantay sa iyo.
Dakilang katapatan mo. Dakilang katapatan mo ang panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Sa pangako mo. Dakilang katapatan mo at panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo. Ako'y di nag-iisa. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo. Ako'y di mag-iisa. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Pumuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Saya na mabulit man saya. Dakilang ka, O Diyos.
Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, know your words of day and night. They just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of Your the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I Will praise you till I die. El Shaddai. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Laging sinasamahan mo kami kahit sa panganib, nandoon ang iyong pagliligtas. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, naming Panginoon at pinagkakautangan ng aming kaligtasan, sa gabay at presensya ng Banal na Espiritu, kami po nagpapasalamat sa pahiram na buhay na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, i-bless mo po ang pagtitipon namin ngayon, ang mga Wednesday group, pagpalayon po ang kanilang mga mithiin, ang kanila pong mga kahilingan, mga pangarap sa buhay. Pagpalain mo rin ang mabuting ang salita mo na aming pagninilayan, na ito'y maging binhi na tumubo, lumago sa aming buhay sa araw-araw. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh, El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
lakas at pag-asa narito sa tuwing nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Palapakan natin sa taas ang kamay. Iwagayway. Sabihin nyo, thank you Lord Thank you, Lord, sa buhay sa buhay na pahiram mo. na pahiram mo. Amen. Amen. Tandaan natin ang buhay hiram lang sa Diyos. Amen. No? Kaya kung mapapansin nyo nung mabalita natin kahapon, si paring Pards Rex America, ang aking classmate, no? Ngayon ang elder nabawasan na naman. Pero ang ganda ng kuha ni Brother Rex eh. Lahat ng pinuntahan niya sa buong mundo, pati yung mga head siya ng mga kwan. Ang wall ngayon ng buong mundo, nandoon yung pangalan ni Brother Rex America. Yun lang yung aming kwan, yung aming ganansya sa paglilingkod. Ha? Kung gusto mong sumikat, maglingkod ka habang buhay hanggang sa kamatayan. Amen? Ang kamatayan, hindi pwedeng takbuhan yan. Sabi ng Hebrew 10:27, minsan lamang itinakda sa mga taong mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ang kamatayan tinakda kahit anong pigil mo yan. Kaya nga ako may prayer eh. Panginoon, kung may gagawin pa sa mundo, buhayin mo. Pag hindi na, kunin mo na Lord kung itinakda na talaga ito. No, yon. Ha? Alam niyo pinakamaganda, no? Yung huling mga talk ni Brother Rex na pupuna ng mga listeners, yung mga viewer, na para bagang kakaiba yung kanyang pangangaral, no? Ang tao kasing papunta na sa langit, ramdam na ramdam mo na kung kailan ka kunin ni Lord eh. Isang pruweba, si San Pablo Apostol, tingnan nyo bago tayo pumunta sa topic natin, no? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang sa verse 8. Sabi ni San Pablo nagsabi nito, ako'y ialay na dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Announcement niya yun. Sa verse 7, puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, natili akong tapat sa pananampalataya. Tapos na ang misyon ni paring Rex America, si Pards, no? Kaya hindi natin dapat ikalungkot yon, dapat siya ay tularan natin, no? Yung kanyang pagiging eagerness na paglilingkod sa Panginoon at hindi nanghihina. Sa verse 8, ito ang pinakamaganda na inaasam-asam ng mga
workers, ng mga manggagawa, preachers, pari, o ano pa man. Ito na, sabi ni San Pablo. Sa verse 8 ng 2 Timothy 4:8, kakamtan ko na ang kuruna ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng kuruna, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Isipin mo, ang isila ng buhay sa mundong ito, pagkuhan ka, sabi ni Lord, oh, welcome, my faithful servant. Halika na, kurunahan kita. O narito yung star mo. Bawat akay mo sa isang kaluluwa na makasalanan, may isa kang star. Talo mo pa yung mga star ng mga general. Alam mo kung bakit? Yung pong mga tao na naakay sa pagtuturo ni Brother Rex, isang star yun. Anong sinabi ng Daniel 12:3? Yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning siya na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Yun ang aking inaasam-asam. No? Ordinaryong tao ka man dito sa mundo, hindi mo alam pagdating sa langit, isang dimension ng buhay, ang dami po palang gantimpala. Kaya, mag-akay kayo. Kahit gastusan mo yan. Basta mayroon kang maiharap sa Lord, inakay. Alam mo, nung binasa ko yung mga kwan ni Brother Rex, ang sabi ng mga tao doon, kasi yung napuntahan niya, napuntahan ko na rin yon, no? Si Brother Rex na kwan siya, elder noong 1996, ako 1988, elder na ako. Older pala. No? Kaya pag tinanong ni Brother Mike, by ilan na lang kayo ang original na elder? Sir, 2 na lang kami buhay, patay na lahat. Si Brother Jotan Yahora, 87 na po yun. Yung kasama ko. Ako, magsi-62 ako sa October 17. Sabi ko, Lord, mahaba pa buhay ko. Amen. Pag ginagawa niyo yung ginawa ko, hahaba buhay ninyo. Okay, dadako na tayo sa ating. Ang ating aralin ngayon, listen to what your Father teaches you. Yan po ang susi ng mahabang buhay. Babasahin natin sa sulat sa Proverbs chapter 4, verse 1 up to 2. Mapupunan nyo na ang ating mga aralin ngayon galing sa Proverbs. Sabi dito, my children, listen to what your father teaches you. Pay attention, and you will have understanding. What I am teaching you is good, so remember it all. Sa Tagalog, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong mga ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Sapagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't huwag di mo pansinin, huwag ilayo sa paglimi. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. My life is in you, Lord. Yan. Sayaw ulit. Praise in you. Amen. My life is in you. Kaya wag papatay-patay yung buhay. Amen? Okay, magsiupo na kayo. Sabihin niyo, Panginoon, makikinig ako. Ayan, ha? Listen to what your father teaches you. Ang ama, dalawa yan.
father of faith, Father Abraham. Yung magulang natin ay ama na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin bilang mga anak na sundin natin. At laging sinasabi doon, hahaba ang buhay mo, giginhawa ang buhay mo, pag sinunod mo yung tinuturo sa iyo ng iyong ama. Sabi ng mga matatanda, anak, magmano ka sa mga tiguang, mga matatanda, kahit hindi nyo sila kamag-anak, bilang tanda ng paggalang ninyo sa kanila. Amen? O, ang inyo pong ama, ang ama natin sa pananampalataya, sa spiritual, sa El Shaddai, si Brother Mike. Ang tawag po natin sa kanya, Father. Spiritual Father. Ang mga pari, kung saan mayroong opisina ng El Shaddai, tinatawag po silang mga spiritual director. Sila pong nagda-direct. Anywhere, everywhere in the world, Philippines at sa iba't ibang bansa, mayroon pong spiritual director. Pero yung obispo doon sa Singapore, siya nagmisa, bagong obispo si Bishop Nicholas Chia, sabi niya, what is the secret of El Shaddai? Why Expo Singapore, 10,000 capacity as full, puno? What is the secret of El Shaddai? Kaya inutusan niya yung mga Catholic Charismatic doon sa simbahan nila, go to Brother Bay and ask what is the secret of El Shaddai. Pagdating doon ng mga elder of the church, sabi ko, no, I don't know what is the secret of El Shaddai. What is the secret of El Shaddai? The secret of member of El Shaddai, faithful sila sa pananalangin. Kasi ang atin pong pangalan, prayer partner. Huwag niyong kalimutan yan. Iba tayo sa ibang mga ministry. Tayo nakaangkla sa panalangin, prayer partner. Huwag niyong kalimutan yung Psalm 91. Kung hindi niyo alam, magpaturo kayo kay Sister Josie. Psalm 91 at saka yung 2 Chronicles 7:14. The backbone of this ministry, prayer partner. Hindi mo na kailangang magtawag kung ano man. Pag may problema ka, tawagin mo yung ka-close mo, na ka-espiritu mo, kapananampalataya mo. Sabi mo, sister, may problema ako. Sinabi ng Biblia sa Matthew 18:19, saan man dito sa lupa, dalawa magkasundo, magkaisa sa kanilang panalangin, anumang hilingin nila sa Ama, sa pangalan ko, ipagkakaloob sa kanila ng aking amang nasa langit. Hindi naman sinabi doon na maghanap ka pa ng disciple, maghanap ka pa ng ano. Kaya ako, mag-isang taon na ako dito sa October, pero hindi pa ako nag-diop. Misa worldwide nga, hindi pa ako nakapunta. Bakit? Itong mga topic ko, tinatanong ko si Lord at ako mismo nagsusulat. Lord, teach me. At yung itinuro mo sa akin, ituturo ko rin sa kanila. At lahat ng mga makikinig nagsasabuhay nito, hahaba ang buhay. Matutupad ang kanyang mga pangarap. Gagaling kung may sakit. Payayamanin siya ng Diyos. Amen po ba? Pero yung nagwawalang bahala at ayaw makinig, ambot sa imo. Amen? Ang atin pong laging ginagamit, aralin. Pag sinabing aralin, sama-sama tayo nag-aaral. Kita niyo itong aking uniforme? Ito yung uniforme ng College of Divine Wisdom. Ang classmate ko dito, sila ni Brother Rex, kami po yung ang mga nagtuturo sa amin galing pa sa Rome, galing pa sa iba't ibang mga bansa, galing sa mga sikat na university.
Kaya wag mo akong pangaralan tungkol sa history at tradisyon. Baka hindi mo pa alam. Ako alam ko na yan. Tinuturo namin yan. Amen? Ngayon, ang gusto lang namin, mai-transfer. Sabi ni Brother Mike, habang malakas pa siya, ang mga elder, sinasama niya sa duty, sa jogging, sa pagkain, gusto niyang i-transfer ang anointing na galing sa kanya through the disciple, then the disciple, the anointing from Brother Mike, corporate anointing, bababa sa mga council of elder, bababa sa mga disciple missionary, thousands of missionary around the world, at bababa sa mga core group, sa mga coordinator, bababa sa choir, bababa sa lahat ng mga attender o mga listeners. That is the corporate anointing from Yahweh El Shaddai down to Brother Mike, down to the mangangaral. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya pag mayroong mangangaral ng El Shaddai na lihis na ang kanyang ugali, pinapadala ang mga elders para tingnan kung ano ang dapat gawin. Amen? Listen. Makinig lang kayo. Ang pakikinig, walang bayad. Pero pag pinakinggan mo, ito ang susi ng iyong tagumpay sa buhay. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Narito. In Proverbs, in verse 1, Proverbs 4:1, the verse is capsulate. Isipin mo yung salitang encapsulate, no? The importance of listening. Listen. Ha? Sabi nga ng aking principal noon, sa pakikinig, anak ng tawag sa akin eh. Kasi tiguwang na, principal, dalaga pa, sus Ginoo ko. Anak, tandaan mo to. Yung learning, galing yan sa listening. At huwag kang maghinawa sa paulit-ulit na pakikinig. Because yung paulit-ulit, sabi nga, repeating the mother of all learning. Na? Amen po ba? Okay. Importante ang listening to the fathers, lalo na sa magulang. Kasi sila po ang direct na kasama ng Diyos. Ha? Nung pinag-aralan namin ng malalim, ganito pala, kaya dapat igalang natin ang nanay at tatay natin. Alam mo, ang sagrado ng pag-aasawa, once na ikinasal ang babae at lalaki, sila po ay nagiging co-creator of God. Na? Bakit? Kasama na sa paglikha ng bata. Sino ba naglikha na pag hindi nag-asawa, hindi nagtabi yung nanay at tatay mo, lalabas ka ba sa mundong ito? Oh, ang tawag doon, pinaka-highest na explanation, ang human and woman, pag pinagsama, ay nagiging co-creator of God. Sino ba ang creator natin? Who is the creator of human? Ang Diyos. Siya ang lumikha kay Adan. Kaya sabi ko, wag kayo malulungkot mga babae kasi I'm sorry, ang mga babae hindi po kayo kasama sa mga nilikha ng Diyos. Amen? Saan ko nalaman yon? Sa Israel. Kaya nung magpakain si Jesus ng 5,000, ang binilang lang mga lalaki. Ang bata hindi kasama at mga babae. Kasi ang himala naman manggagaling doon sa lalaki. Kaya tingnan mo doon nagkakaroon ng unang eat all you can. Sabi ni Lord, bigyan sila lahat.
Pinakain mga bata at mga babae, pati lalaki. Pero ang bilang, yung mga lalaki lang. Sabi ko doon, why? Bakit ganun? Sabi ng isang pare doon, Brother Bay, kasi hindi na kailangan bilangin ang babae kasi ang babae galing na sa lalaki. Kayo mga babae, hindi na kayo nilikha ng Diyos. Pinatulog ng Diyos yung nilikha niyang si Adan, hinugot lang kayo sa tadyang ng mga lalaki. Do you understand? Amen? Ay, hindi mo naman mapakinggan yun sa ibang mga ngaral. Kami may advance teaching kami na hindi alam ng ibang mga profesor. No? Pagkatapos doon, ito na. Sabi ni Lord, igalang mo ang nanay tatay mo at binalaan ni Lord sa New Testament yung Mateo 15:4, ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Yun ang dahilan kung bakit maraming namamatay kaagad. Lalo na yung mga anak ng mga swail. Lalo ng mga anak na binubugbog ang ina at ama. Ay, patay ka, hindi ka magtatagal. Amen? Pero yung mga magalang sa magulang, nagmamahal sa ama o ina, payayamanin talaga yan ng Diyos yan at hahaba ang buhay nila sa mundong ito. Woo! Amen? Amen po ba? Ngayon, kaya nga ayaw ng Diyos, sinabi niya doon kay San Pablo sa Ephesians 6:1 and 2, igalang ninyo ang iyong ama't ina sapagat itong nararapat. Ang sino mang maggalang sa kanyang ama at ina, lalawig ang kanyang buhay, giginhawa ang kanyang buhay, at siya'y magtatagumpay sa lahat ng larangan ng buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Kami naman, ang tawag sa aming mga ngaral, kaya nagmamano, kami po yung kinikilalang spiritual father. Amen? Yun namang binibigay ninyong mga love offering, mga kuwan na yan, ay ano lang namin yan. Pasasalamat. Thank you, Lord. Yung mga kuripot natutong magbigay. Amen? Pero, ito ang taandaan ninyo. Walang lingkod ni El Shaddai na nanghingi. Bawal yan. Pero wala ring lingkod ng El Shaddai na tumanggi. Kasi dalawa yan, mortal sin. Bawal humingi, pero bawal tumanggi. Kasi nakalagay sa Biblia, pag tinanggihan mo yung grasya ng Diyos, lalabo ang mata mo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Alam mo, pinagpala kami, hindi naman yung nagstay dito eh. Pag uwi namin, yung lahat ng mga taong tumanggap ng mga blessing, pagpapala, doon naman kami. Kahit saang bansa kami pumunta. Ito experience ko, no? Nung nandun ako sa Japan, nandun ako sa Singapore, nandun ako sa iba-ibang mga bansa, pag uwi noon, tinatanong ng mga tao, kailan ang uwi mo talaga? Sabi ko, bakit? Basta lang, no? Nagpiprepare na pala sila. Sabi ko, Lord, nasa Biblia ba yan? Sabi ni Lord, oo, nasa Bible yan. No? Galatians 6:6. Gusto maging siksik liglig? Ito. Pero ako hindi ako maramot. Namimigay ako. Kaya mga nagbe-birthday dito mga choir, binibigyan ko ng sobrang pula yan. Amen? Tanungin nyo sila kung totoo yung sinasabi ko. Kasi, hindi lang yung preacher lang ang pagpalain. Dapat yung preacher na pinagpala, siya rin na magpala. Amen po ba? Ito ang sabi sa Galatians 6:6.
Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Ha? Kaya magtaka kayo. Ang nagtuturo doon sa multi-billionaire company, ang kapatid ko na no read, no write. Nung umakyat yung kayamanan, kinuha siyang spiritual advisor. Saka makita, bigyan ka ng Camry. Magkano ba yung Camry? Na kotse, Toyota. Siya pa ngayon ang nagtuturo sa lahat ng planta at pabrika ni engineer. No? Pero ang sabi niya, Tol, may blessing ako buwan-buwan dyan. Palapakan natin ang Panginoon. No? Kaya pala yung kapatid ko, big time. Amen? Ito, patutuo ko sa inyo. Yung last ko dito ay yung 1994. May pre-over ako na may-ari ng bangko na may cancer dito sa Hong Kong. Doon naubos ang aking English. Ay yung time na yon, bago pa ako umuwi, sinundo ako ng limousine kasama mga bodyguard. Tapos nag-pre-over kami sa isang ospital. Paano daw yung anak niya? Ay, nag-iisang anak ng may-ari ng malaking bangko. Sus, Ginoo ko. Sabi ko, do you believe miracle? Yes. Okay. Open your heart to the Lord. Accept Jesus, the healer. Ang bilis naman yung dasal ko. After 1 week, tinawagan ako. Tinawagan yung opisina. Kumain na yung anak niya. Tapos gumaling. Hinanap ako na may-ari ng matanda na pinakamayaman dito sa Hong Kong. Wala na ako, nasa Pilipinas na ako. Sabi, where is the disciple? You're praying, my son. Yung iba naman, nila sinabi, dapat susundan pa ako noon sa Pilipinas eh. Kasi may branch silang bangko doon sa Pilipinas. Ang nagkwento sa akin, bakit nila sinabi yung address ko? Kasi, kung nabalitaan nyo nung time na yun na mayroong nag-donate na nagbayad ng stadium, siya yun. Amen? Kailan pa uwi na ako noon eh. Wala pa yan, Sister Cindy. Kasi, 1991, dito na ako. Nag-umpisa, nangangaral ako diyan sa Charter Garden, basurahan na maliit na karaoke ang aking daladala. At nangangaral ako, ang mga Pilipina, mga prayer partner, nakapaligid lang. Doon sila nakikinig sa basurahan. At nung time na yon, gera ni Saddam Hussein at ni George Bush, pinaligiran kami ng mga pulis kasi bawal daw mag-ipon-ipon. Nung nakita nila, ay grupo ito ni El Saddam. Para malaman yung history. No? Kaya nung bumalik ako dito, 1993, 94, year 2000, tapos nag-mission na ako sa Japan ng 2 years missionary. No? Kaya, nung makita ko si Brother Rex, bida ka ngayon, pare. Lahat ng wall, lahat ng prayer partners, nagkuhan sa'yo. Ang ganda pa, Brother Rex, bahagi ka ng paglago na aking pananampalataya. Kaming mga elder, pag namatay kami, sikat kami. Bakit? Parangal sa amin yan, hindi lang sa lupa, kundi doon, sa buhay na walang hanggan, sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yung mga taong pinangaralan namin, naging bahagi kami sa buhay nila.
Yung mga taong pinagpala, answered prayer sila dahil sa pangangaral ng lingkod ng Diyos. Ano sinasabi dito? Galatians 6:6. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos dapat bahagi ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Pero hindi pwedeng manghingi ang mga lingkod ng Diyos. Kung ibigay ng kusa, tanggapin mo. Kung wala, thank you. Pag mayroon, thank you. Pero wag na wag kang magparinig at wag na wag kang manghingi. Kanino man. Amen? Alam mo, no? Hindi ako nalulungkot na namatay si Brother Rex. Bakit? Lahat naman tayo papunta doon eh. Amen? Kaya yung isang obispo, mahal na mahal siya ng mga tao doon sa kanyang diocese. Nung mamatay siya, sinabihan niya ang driver niya, pag namatay ako, lalagyan mo ng karatula dyan sa aking pong kabaong. Ang isusulat mo, ako ngayon, ikaw bukas. Lahat ng mga bisita umaatras eh. Pagtingin, ako ngayon, ikaw bukas. Yan naman talaga ang realidad. Amen? Amen po ba? Kaya habang nabubuhay ka pa sa mundong ito, life is very short, enjoy your life. Huwag mong pagkaitan ang sarili mo. Yung gusto mong kainin, kainin mo. Yung gusto mong bilhin, bilhin mo. Hindi yung ang pinakamasama sa tao, yung sarili niya, pinagkaitan niya. If you want to be happy, okay. Enjoy. At hindi lang yun. Life is what you make it. The choice is yours. Wala akong pakialam kung anong sabihin ng tao. Bakit? Walang basagan ng trip. Trip ko to eh. Woo! Amen! Amen po ba? Ayan, ha? Number 1. Why should children listen to the instruction of a father? Why? Ang sagot po doon, to honor our parents, honor, parangalan mo, tatay mo, huwag mo kakihiya. To honor our parents means to value and respect them, to listen to them. In Proverbs 1:8, sabi dito, say, listen my son to your father instruction and do not forsake your mother teaching. And Proverbs 6:20 remind us that listening to our parents will help to guide. Amen po ba? Sino ba mag-guide sa iyo? Yung pangaral, tingnan po ninyo. Hindi ko makalimutan yung mga tiguang. Sabi doon, anak, if you are studying, do not enter labing-labing. Because labing-labing can destroy your studying. Isipin mo, grade 1 lang noon, ang galing mag-English ng mga tiguang noon. Kasi nung unang panahon, grade 4, professor na yan. Simple lang yun pa. Sabi na, pag Bisayon, Apo, if you are studying, do not enter labing-labing. Because labing-labing can destroy your studying. Lahat po ng nakinig sa kanyang lula at lulo sa mga anak, nag-graduate at nagiging famous, nagiging matagumpay, nagiging mayaman. Amen po ba? Yan. Number 2, what does the Bible say about obeying your father? Ano sinasabi ng Biblia? Na kailangang sundin mo ang magulang mo. Children, obey your parents because you belong to the Lord. Belong to the Lord. For this is the right
thing to do. Ito ang nararapat. Honor your father and mother, which is the first command, with the promise that it is may be well with you and that your may live long on the earth. Ito ang magbibigay sa inyo para mabuhay ka ng mahaba sa mundong ito. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Na? Kung wala kang father, mother kasi nangamatay na, kumuha ka ng spiritual advisor, gawin mong mentor. Amen? Ako, naging mentor ako, naging sultan sa mga taong gustong matuto sa buhay. Amen? Ako yung sultan na walang bayan. Amen. Kung gusto mong yumaman, sabi ng inchik, kaya ako yaman, hayop ako. Gusto mo yaman, hayop ka. Yung kakilala ko yun, siya nagsusupply ng manok sa Jollibee sa buong norte. Sabi niya, kaya ako yaman, hayop ako. Gusto mo yaman, hayop ka. Kaya tama si Jodeline. Nung lagi kong ina-announce, pinipre-over lagi sa akin yung mga inahing baboy niya. Ngayon napakarami niyang babuyan. Siya yumaman ngayon sa kahayupan at kababuyan. Yung sandi ko natin. Sabi ko, tama yung ginagawa mo. Bumili ka pa ng baka. Aba, bumili ako, Brother Bay. 37,000 isang baka. Ba, hindi no. Tungkol naman sa paglilingkod sa Panginoon, tuturuan kita para tumagal ka. Kung gusto mong tumagal sa gawain ng Panginoon, inis talo. Huwag kang mainis. Huwag kang umayaw. Kung ayaw nila, bahala sila sa buhay nila. Kung sisiraan ka, hayaan mo, matutuyo din ang mga laway ng mga yan. Basta ikaw, straight. Pakinggan mo si Lord. Basta si Lord, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen! Woo! Huwag kayong magpa-distract doon sa mga chismis, mga nang kuwan sa inyo. Who you? Bakit? May binibigay ka ba sa akin? Okay. Number 3. Number 3, why is it important to listen? Do you understand my English? My English is very malinaw. Oy, Sister Josie, hindi kita ginagaya, ha? Wala siya pala kayo. Wala siya. Okay. Why is it important to listen to your parents' instruction? Okay? Sabi dito, it's time to admit the new more than you and new willingness, no. Yan, malapit na tayo matapos, ha. What best for you? Yan palang dahilan yon. Sabi na, it's time to admit the know more than you and know what best for you. Alam ng mga magulang mo kung ano yung makabubuti sa iyo. Pag sinabi na magulang mo, anak, huwag mong pakasalan yan. Napakasama ang reputasyon ng pamilyang yan. Kahapon ang kuwan natin, kahalagahan ng honor and reputation. Hindi nakinig. Hindi mo ba anak, lahat ng anak niyan, broken home, broken family, tapos makisaw-saw ka pa nila. Lumayo ka dyan.
Hindi, mahal ko to, itay. Mahal ko to. O sige, sabi ng magulang, tigas ang ulo mo, sige, bahala ka. Amen? Anak, wag munang sagutin yan kasi lahi namang kukulam yan. Alam mo mga matatanda, alam nila lahat yon, yung kapaligiran. Ha? Ngayon, sumuway, o kinulam sila lahat. Anak, wag yan, nabalitaan ko, may lahing aswang yan. Tandaan ninyo, lahat ng kuwan ng magulang sa ikabubuti mo. Walang magulang naghahagat na mapasama ang kanyang anak. Lahat ng magulang gusto niya happy ka. Gusto niya mapabuti ka. Gusto niya magiging masaya ang iyong buhay. Amen? So ang sagot dito, therefore, you should not only listen to what your parents have to say, but respect what they are asking you to do. They will ask for plenty of things that are in your best interest, even if you can understand that at the time. No? Kahit hindi mo naintindihan yan ngayon, pero maintindihan mo rin pag tumanda ka. Kaya pala mahigpit ang nanay tatay ko. Kasi kung hindi sila mahigpit, naku, hindi ko narating itong narating ko. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Panghuli, what are the 6 of active listening? Itong 6 na susi, lahat ng bagay, pag walang susi, hindi mo mabubuksan. Ang karunungan, ang katalinuhan, pag walang susi, hindi mo mabubuksan yan. Ito, bubuksan ko lahat. What are the 6 of active listening? Parang kwan yan eh. Parang active, parang robot. Inactive. Hindi siya makagalaw. Pero pag inactive mo, okay, active. Yung mga tao natutulog sa misa, natutulog sa gawain, inactive yun. Yung mga bingi na pag nakinig, pinalabas sa kabila, hindi man lang inintindi yung tinuturo, inactive yun. Kasi itong tainga ito, mayroon tagusan niya sa kabila. Pero may maliit na butas dyan papasok sa puso. Amen po ba? Okay. Pag-activate ka, yung kung ano hindi mo palabasin sa kabila, kundi dito mo papasukin. Amen? Okay. Ang sabi nito, when you're putting active listening skill, ay ang kwan para isang skills to. Yung active listening. Amen po ba? To practice, you should be using these 6 techniques. May mga technique pala yun. 6 technique. Number 1, pay attention. Kung mayroong nag-iingay diyan, sabihin mo, kung ayaw makinig, lumabas ka. Amen? Amen pa ba? Withhold judgment. Number 2. Withhold judgment. And number 3, reflect. Kaya may reflection yan eh. Pag kayo nag-retreat, reflection yan. Pag kayo'y nag-seminar, reflection yan. Kaya wag kang tatamad-tamad. Pag inimbitahan ka, may seminar ngayon, atin tayo. No? Ako 3 years ako sa Singapore. Lahat ng seminar doon, business seminar, open forum, inano ko yun. Kasi ang utak ng tao, parang computer. Kung wala kang ipapasok, walang lalabas. Amen po ba? Tandaan mo, kung anong sinuksok, yan ang na-withdraw. Reklamo ka na reklamo, wala kang na-withdraw. Bakit? Nagdeposito ka? Yung ATM na yan, kung anong pinasok mo doon, iyon ang lalabas.
Ano ka ba? Ha? Okay. Clarify. Oh, mahalaga yung linawin mo lahat. To clarify. Ay, mayroon akong tinuturuan na napakakulit. Halos na lang tinatanong. Ha? Pero alam niyo ba yung magtanong? Ha? Pag ikay naliligaw, magtanong ka. Pag hindi ka nagtanong, hindi mo mapupuntahan yung pupuntahan mo. Ha? Amen po ba? Pag hindi mo alam, magtanong ka. Amen. Amen po ba? And number 5, summarize. Ito, kaya yung ating topic, ang pinaka-summarize ko itong huli. Napupuna ba niyo, yung pinakahuli, may mga iniiwan tayo doon ng mga hakbang. Ayun ang summarize. No? I-summarize mo ang buhay mo tuwing New Year. Dapat magkaroon ka ng self-realization. Ano ba ang nangyari sa buhay ko itong 2024? Hindi purong paputok, puro mga kung ano-ano, inuman po, ano. New Year, dapat maraming mga tao may New Year solution, wala namang solusyon. Just to imagine, dapat yung buong taon, yung pagbagsak mo, kung anong hindi mo nagawa, sabi mo, Lord, babawi ako sa 2026. Ibig sabihin, magbabago ka. Amen? Amen, amen po ba? At pag may tagumpay ka, huwag mong sarilinin. Give to others. Sabi to, share. Ibahagi mo. Kung anong mayroon ka sa mga wala. Kung may kaalaman ka, ibahagi mo sa walang kaalaman. Ha? Amen po ba? Huwag mong, yung iba maramot. Ha? Bakit ayaw nila magbahagi? Kuripot na nga, pati sa kaalaman, kuripot pa rin. Dapat ang kaalaman, ibahagi mo. Sabi ng isang sikat noon na namatay, power, knowledge. Pag wala kang power, wala kang knowledge. Pag wala kang knowledge, wala kang power. Okay, yan lang po ang senior ko sa inyo, magsitayo kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, may natutunan ka ba? Okay, taas ang kamay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh El Shaddai. Lord, patuloy naming itinataas sa iyo si Sister Erlinda na magising. Taas natin ang ating mga prayer request, ang inyong mga bag, wallet, o Lord. Salamat sa salita mo na amin napakinggan at ito'y mararanasan namin sa aming buhay sa araw-araw. Pagpalain mo po ang mga prayer request ng aking mga kapatid, di kanilang mga handog, ang kanila pong makaloob sa gawain mo, Lord. Pagpalain mo rin ang kanilang mga mithiin sa buhay. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatid na dumaranas ng karamdaman, si Sister Erlinda ng Mandi Group. Iunat po ninyo inyong mapagpalang mapaghimalang kamay sa Kanya. At Lord, nagpapasalamat po kami sa buhay ni Brother Rex na yung kanyang panatili sa mundo na ibahagi niya yung talento, karunungan na pinagkaloob mo sa Kanya. At ito ngayon, Panginoon, hindi po kami nalulungkot dahil ang kamatayan hindi kabiguan sa mga anak ng Diyos. Ang kamatayan ay pasimula ng pangako mo ng buhay na walang hanggan. Lord, i-comfort mo po ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Panginoon, masakit man na tanggapin, pero kailangan tanggapin namin dahil ito'y niloob mo, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang espiritu at kaluluwa ni Brother Rex. Alam namin na tapos na siya sa mundong ito at ibibigay mo na sa kanya ang gantimpala na nararapat para sa kanya. Amen. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Ang lahat ng ito'y sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon.
manatili po tayong makatayo at dasalin natin ang ating covenant prayer ng Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasid at sa panunood mo'y iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aaboting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Wednesday. And see you tomorrow. Dito pa rin tayo.